Nagbago ng plano ang Iglesia ni Cristo. Yung rally nila nabago ang venue. Nung nabasa ko nung isang araw, yung sulat kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Ang unang plano nila, magrarally sila 16 to 18 November. Ang unang venue doon sa EDSA People Power Monument. Nabasa ko yung sulat ng Iglesia ni Cristo kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Permado ng isang official ng Iglesia ni Cristo yun eh. Prayer Rally for Transparency ang tawag nila and accountability yata. Yun ang tawag nila sa rally. Ngayon, yung unang sulat sa Quezon City, nakalagay doon na 3 araw yung rally, 16, 17, 18. Pero 15 magdadatingan na. Pero yung talagang rally, originally 16, 17, 18. Ang estimated nilang dadalo mga 300,000. Sabi dun sa sulat nabasa ko 300,000 daily. Siguro magpapalit-palitan ng participants. At ang target nila yung area sa paligid ng EDSA People Power Monument, EDSA PPM. Yun yung original na plan. At humingi sila ng tulong sa Quezon City Quezon City government na bigyan ng proteksyon at security ang activity nila. Ngayon, anong pagbabago? Ang pagbabago ngayon, nabasa rin natin ngayon yung sulat naman, pangalawang sulat sa Quezon City government. Ang laman naman ng sulat, ini-inform si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City na hindi nila gagamitin yung EDSA People Power Monument. At hindi na sila nagre-request na i-process pa yung kanilang application. Nabasa ko rin yung letter na yon. Ang sabi doon, naghanap sila ng iba pang venue. Naghanap sila ng ibang venue. So ngayon, anong pagbabago? So ang pagbabago, hindi na sa EDSA People Power Monument. Ang balibalita, doon uli sila sa Luneta. Bakit kasi sa tingin ko, bakit sila nagbago ng plano? Unang-una, masikip kasi yung EDSA People Power Monument. Maiistorbo nila ang biyahe ng mga sasakyan. Maiistorbo nila kasi ang EDSA People Power Monument, maliit lang ang space noon. Yung kahabaan ng EDSA, mahaharangan nila yan. Ay kung 3 araw sila, di grabing abala grabing abala yan sa publiko. Ewan ko kung igagrant nga yun ni Mayor Joy Belmonte. Siguro nakarating na sa kanila na maghanap ng ibang venue. Bakit kasi gusto nila sa EDSA? Ang EDSA kasi, ang EDSA may politika talaga yan. People power. Alam naman natin na matagal nang nananawagan ang mga DDS ng people power na yan. People power sila ng people power. At gusto nilang ipakita na mayroon silang pwersa. Na kung pag-uusapan ang bilang ng tao, marami silang tao. At gusto nilang ipakita ang pwersa nila. Itong pagpapakita nila ng pwersa, may politika talaga dyan. May politika talaga dyan, pagpapakita ng pwersa. Ngayon, kaya nga gusto sana nila doon sa EDSA People Power Monument. Kasi nga, ang EDSA People Power Monument, talaga yan? Kapag nagtipon-tipon ka dyan, may politika talaga yan. Pagpapakita ng rin yan, ng pwersa. Kaya lang yun na nga, kung Iglesia ni Cristo yan, maraming pag sinabi nila, kasi yung mga miyembro nila, sunod-sunuran yan kung anong sabihin nila. Kaya kung magrarally sila doon sa People Power Monument, maabala talaga ang traffic.
O kaya siguro sa Luneta. Ang problema kasi ng Luneta, ang Luneta hindi masyadong political ang ano dun eh. Pag sinabi mong Luneta, hindi political ang ano dun. Eh mukhang sa pagkakataong kasing ito, gusto na ng Iglesia ni Cristo na mabigyan talaga ng kulay politika ang rally nila. Kasi kung ayaw nga nila ng kulay politika, Luneta yun. Pero kung EDSA yung gagawin nila sa EDSA, may politika talaga yun. Kaya lang, mahirap talaga, makakaabala sila sa publiko, magagalit ang tao. Ha? Magagalit ang tao. Ngayon, ano ba kasi ang purpose ng Iglesia ni Cristo dito sa rallying ito? Ako ang nakikita ko diyan, ha? Kasi itong susunod na mga investigasyon, ang tatamaan na nito Duterte. Ha? Ang tatamaan na nito mga Duterte na. Ha? Kaya nga umaalma si Pulong eh. Bakit daw iimbestigahan pa yung Dolomite? Bakit daw iimbestigahan yung kanyang mga proyekto nung panahon niya? Ha? Nung panahon ng kanyang ama? Ganon din yung reklamo ni Marcoleta. Kapag daw inimbestigahan na yung mga panahon ni Duterte, pag-divert na daw yan ng issue. Diversion and deflection. Yun ang term ni Marcoleta. At ang sabi rin ni Bato de la Rosa, kapag inimbestigahan na yung panahon ni Duterte, ano na yan? Kalokohan na yan. So sa tingin ko, pinipigilan ng Iglesia ni Cristo na lumawak ang investigasyon, na wag nang dumating sa punto na yung mga panahon ni Duterte maimbestigahan pa. Pangalawa, mayroong mga alyadong senador, may mga alyadong kongresista, may mga alyadong politiko ang Iglesia. Siguro binabantayan nila na wag nang lumawak ang investigasyon at wag tamaan yung iba pang mga senador. Kasi malawak ang ang gagawing investigasyon sa susunod na mga araw. Parang pinapakita dito ng Iglesia ni Cristo, sa tingin ko lang medyo maghinay-hinay ang gobyerno ni Marcos sa mga investigasyon nito. Na wag namang hagipin nito ang marami. Lalo na kasi sa Senado. O yan, nahagip na si Escudero, nahagip na si Villanueva, nahagip na si Jingoy Estrada. Ay kung lalawak pang investigasyon, baka marami pang mahagip. Eh humihingi ng suporta ngayon itong mga politikong ito na kung pwede maghinay-hinay na ang gobyerno sa investigasyon nito. At ang posibleng makatulong nila diyan pagpapakita ng pwersa ay ang Iglesia. Kaya parang ito kung ang panawagan ng Iglesia kung ang panawagan ng ibang mga grupo ay managot ang lahat ng sangkot, sa tingin ko baliktad ang mensaheng gusto ng Iglesia diyan. Wag nang masyadong palawakin ang investigasyon. Tama na kung may nahagip man, tama na 'yan. Kasi hindi ako lang kung sa katangian ng Iglesia, hindi nila ayaw nilang lumawak pang investigasyon kasi baka may mahagip na mga alyado nila, mga kaibigan nilang mga senador, kongresista, at baka maraming tamaan lalo ng Duterte. Siyempre, ang Iglesia ni Cristo kasi identified sa Duterte. Yan yung diyan, plano diyan ng Iglesia. Sa tingin ko lang, yan yung ng Iglesia. Gusto nilang magpakita ng pwersa para ma-pressure ang administrasyon na medyo magrenda sa ginagawa nitong investigasyon. Kaya yan, pagpapakita yan ng kanilang pwersa. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,